Magandang araw po mga kabalyer. Nandito naman tayo sa vlog natin ngayon. At saka mga kabalyer, mga retirado, pakinggan nyo itong mabuti para mayroon kayong kaalaman. Ang isip kasi ng ibang retirado, pagka nagretiro na, hindi na maghintay na lang sa retirement benefits. May pensyon na eh. Kaso, mayroon lang ibang mga retirado na gusto pang magtrabaho. Ngayon, gusto pang magtrabaho. Tapos, maalala ko yung sinabi ni Captain Dado, PME Class 83, na hindi mawala ng pag-asa pag nagretirado. Na mayroon kasing ibang nagretiro, wala na lang. Natahimik na lang. Na-enjoy na sa retirement. Meron yung iba na gusto pang magtrabaho kasi ganito yon. Totoo ito sa buhay. Mayroon kasing nagretiro pa na bata pa. Ngayon, nagretiro na siya, bata pa, may pensyon. Ang problema, na-encounter niya nga bakit siya magtrabaho pa. Hindi kasi magkasya yung retirement benefits na nakuha niya. At saka, pag-retiro niya, bata pa, mga bata pa rin yung wala pang tapos ang mga bata, hindi pa nakatapos sa pag-aaral. Kung nagretiro ko na, yung halimbawa may 3 anak ka, pag-aaral lang ang mga may 3 kang anak na nag-aaral, tapos yung retirement benefits mo lang asahan, mahirapan talaga doon. Ito nangyari, ito totoo. Regards pala, shout out kay Kadilo. Nagtanong kasi siya na saan daw ako nagpagupit. Ang daming matingnan sa Jen Kadilo, ang gupit pang napusuan. Ngayon, tinanong ko sa kanya na ang magugupit ko, matagal na magugupit sa HPA, sa Port Bonifacio. Kaya, pag sinabi mo yung magugupit nga, anong gupit nga gusto mo, sir? Pag sinabi mong 1 by 1, alam niya. Pag sinabi niyang 2 by 2, alam niya ang gupit. Pag sabihin mo lang, hindi mo instruksyonan. Pag sabihin mong maximum tolerable haircut, alam niya. Kasi ilang taon siya nagmagugupit sa HPA, sa Port Bonifacio. Ngayon, patuloy tayo mga kabalyer. Balik tayo doon sa yung retirement benefits kasi. Depende man yun sa nag-retire ka. Kahit ngayon, depende sa ranggo kasi yon kung ilang taon ka. Mayroong karamihan rin na nag-retire, bata pa siya. So, mga bata pa rin po ng mga anak na pinag-aaral. Kaya hindi magkasya yung retirement benefits na natanggap niya. Ang gagawin niya para mabigyan ng mabuting kinabukasan yung mga anak niya, magtrabaho siya muna. Magtrabaho, dagdag sa retirement niya. Kasi, pagka di ka nagtrabaho, hindi magkasya kasi yun. Kung yan ang basihan. Tandaan nyo mga kabalyer, ang retirement benefit sa isang sundalo, isa personal property sa sundalo. Nakakuha niyan. Nasa batas siya, personal property sa sundalo. Meaning, hindi nga pwede yan ika-assign. It cannot be garnished. Ibig sabihin, hindi yan pwede na yung asawa hati tayo sa retirement mo. Hindi pwede. Kasi, personal property sa retire. Yan, maraming hindi nakakalam dyan. Ngayon, patuloy tayo. Mayroon akong nakasama noon, si Sergeant Abad, nag-retire sa Cebu ngayon, nagsisibo. Nung isang araw pa kami nagkausap,
nagtrabaho pa siya. Pero plano niya mag-retire na. Shout out pala kay Sergeant Tamad, the third. Ngayon sa Cebu. Ngayon, nagtrabaho siya dahil mga maliliit pang ibang bata eh. Hindi magkasya kasi yung retirement benefits na natanggap niya. Ngayon, kaya na itong vlog na ito, itong video ito, titingnan nyo mabuti mga kabalyers, mga nag-retire at specifically sa mga nagretiro. Mayroon kasing bata pa nga nagretiro na bata pa rin po ang iyong mga anak, ang kanilang mga anak. So hindi magkasya, paralin, kolehiyo, hindi magkasya, kain pa niyong mag-asawa. Oh. Kasi ang makinabang kasi sa retirement sa isang nagretiro, totoo ito. Ang isang nagretiro, pagkain yan sa retirado at saka sa asawa niya. Oh. Ngayon, kung mayroon ka pang mga anak na pinaaral, hindi magkasya yun. Lalo na sa mahal ng bilihin ngayon. Throwback tayo sa sinabi ni Captain Dado, PMA Class 83. Oh. Ang sabi niya, sa kasalukuyan ngayon na mga retirado, mayroon kasi siyang narinig na mga nagretirong sundalo, wala nang tao yan. Ang sabi ni Captain Dado, wala nang tao. Pero mayroon niyang mga sundalo na mayroong mga idol na officers. Halimbawa, mga PMIR, doon tayo sa PMIR, o kahit reserve officer, may mga official kasi sila nga, ina-idol nila yung official na yon habang nag-active pa sila. Huwag mong sabihin, pag nagretiro na, hindi pa rin idol. Idol pa rin yun. So may tao. Mali ang wala ng tao ang mga retirado. Mga officer, arita sa mga master sergeant na nag-retire, enlisted. Mayroon ng mga master sergeant na nag-idol rin yung mga subordinate enlisted personnel nila nung kagalingan pa nila sa serbisyo ng nagmaster. Mga kabalyers, hindi basta-basta yung ranggong master sergeant pagkuha. Bibilang ng maraming taon kasabay sa mga mabuting gawa mo habang nasa serbisyo pa. Mayroon rin. Kaya hindi yung sinabi ng iba na wala ng tao yon, malapit na mamatay, mga matanda na yon, hindi. Kuan lang yon. Pag-demoralize lang yon sa mga tao nga nakarinig. Pero sa totoo, marami pang tao yan. Mayroon niyang mga PMA officers, mga officers na nag-retire na yung mga tao, active pa ngayon. O yung mga PMA officers, active pa ngayon, pero mga kasamahan niya noon, nagretiro na. Huwag mong sabihin hindi idol yon. Idol pa rin yun, lalo na sa mga officers na mabuti at magandang magdala sa kanyang mga tauhan noong nagserbisyo pa. So, yun. Ayun, balik tayo doon sa kay interview rin ni Captain Dado tungkol sa wala na daw tao kaya mga nagretiro, marami pa rin. Ngayon, yun na. Sa yung sinabi ko sa inyo, yung tingnan mo na, dali. Yung sinabi ko sa inyo, yung mga nagretiro pala. Lalo na kung nagretiro ka sa edad mo. Maraming nagretiro sa edad nga bata pa. Diba, pumasok siya ng 18 years. So, nang 38 ang edad niya, 18, 28, 30 years, naka-20 na siya, pwede siya ma-optional. So, bata pa. Bata pa. Ngayon, pwede pa siya maghanap ng trabaho. Para sa kaalaman ng lahat ng mga kabalyers, mga retirado,
Yun kasing mga sundalo o retirado nga pag nag-apply ka sa trabaho sa labas, sa ibang bansa, ito, tip ko nyo sa inyo ito, pwede ba kayo magpatrabaho doon? Sabi mo, wala man akong alam mga trabaho, sundalo mo lang. Meron. Kasi sa sundalo, una, hindi ka na mahirapan sa mga passport mo. Kasi ang sundalo kasi sa ibang lugar, hindi man yun, karon ibagbigay alam ko sa inyo, ang tawag sa mga sundalo na a-apply sa labas, manrabaho, ambassador of goodwill, ang sundalo. Tandaan nyo, ambassador of goodwill. So, nasa magandang mga gawa sa sundalo pa. Hindi ka makaretirado kung ungas-ungas ka eh. Ngayon, pagdating doon sa ibang bansa, sabi ng iba, trabaho doon? Security. Security kasi, hindi man kayo nagtanong mga kabalyers. Sa ako ng side, nagbago ako nag-retire, naghanap ako ng, di ba, sa 6 month prior sa retirement, ngayon ang mga taon, 6 month prior sa retirement, pa-schoolingin ka sa unit nyo. Mamili ka kung anong schooling. Ngayon, maraming schooling nga mga offer ang PGMC. Makikoordinate kasi sa Adjutant General sa Army para kukuha ka doon ng mga schooling nga pang civilian schooling. Preparasyon nyo sa pag-civilian life. Ngayon, pagdating mo doon, sa akin, nag-isip ako anong pipiliin ko na kurso. Although driver na ko dati, ayaw ko rin, naisip ko yung mag-welder. Ayaw ko rin welder. Kasi sa welder, malayo ng 10 taon sa'yo kung hindi ka mabulag. Welding yan ang inisip ko. Kaya, one time to, si Captain Biraplor, Major Biraplor, nasa Calbayog ngayon. Sir, shout out pala Major Biraplor, sir. Nasa Calbayog siya ngayon. Kung hindi siya ibang lugar. Nagkita kaming dalawa doon sa, dati ko kasing kasamahan yan sa 50sikan. Nagkita kami doon sa sandali, i-recall ko, matagal na kasi. Nagkita kami doon sa Adjutant General sa DHQ. Ngayon, may siyang hinahawakan mga papel. Sabi niya, kaya ngayon, sabi niya, kung sir, anong hinawakan mo, sir? Ito nga, kuhan ito more. Certificate ito sa CSP certificate ito. Kung anong schooling yan, sir? CSP, yung Certified Security Professional. Kung ilang buwan yan, isang buwan lang, ganito ang amount. Kaya yan more, kaya yan, sir, kaya man yan more, magpa-resto ka na kay due for schooling ka, dapat sa'yo yan. Huwag yung welder, sabi niya, delikado yan. Hindi man ako rin magkukuha ng driver kasi dati na akong driver matagal na akong driver. Combat driver nga ako sa 50sikan IB Marami akong naka-witness dyan, mga kasamahan noon. Ngayon, sinubukan ko na nag-schooling. PSIS. Yung kuha niya, PSIS. Philippine Society of Industrial Security, PSIS. May PSIS sa Cebu rin At saka mga kabalyers, maraming nagretirado. Magretiro nga ako sa mag-schooling ako sa PSIS. 219 ako na class. Kaya bawat kurso isang iba-ibang class. 219 ako sa class sa PSIS. Sa awa ng Diyos, naging CSP rin ako. Kasi sa PSIS, security matters, lahat mga party security, intelligence, lahat ituturo yon. Ngayon sa PSIS, pag nakagraduate ka,
ang diploma mo. Sa amin, 4 ang diploma. Una, yung declaration of graduate nga nag-PCS ka. Pangalawa, yung merit mo sa schooling, yung attendance ba. Pangatlo, kagaya ba sa army na mayroong mga number 1 na order of merit. Pangatlo, yung certification mo sa PSIS. Diploma yan eh. Pang-apat, yung certification mo yung diploma mo sa CSP. Meaning, you are a certified security professional. Pag nakapasa ka, mayroon kasing kuhan yun eh. Yung kagaya sa college na dipinsahan mo o bago ka makagraduate sa kurso. Yung CSP. Ngayon, mayroon ring mga CSP graduate, hindi lang sa Manila, mayroon sa Cebu. May kurso sila sa Cebu, may branch ang PSIA sa Cebu, Philippine Society of Industrial Security sa Cebu. Libo-libo, by hundreds din ang gagraduate, taon-taon. So marami na. Yung pagka CSP graduate ka, nasubukan ko sa pag-apply doon sa Tacloban, yung pinaka matapang ko nga naging XO, Balois, si Colonel Balois. Magkakuhan kami niya, naging driver niya ako eh. Si Colonel Balois, siya ang manager ngayon sa security agency sa Tacloban. Nakalimutan ko lang yung agency niya. Ngayon, sinubukan ko siyang kausapin, na magkausap kami. Nagsabi niya nga, gusto ka mag-security? Kung pwede sir, ang unang tanong niya, CSP graduate ka ba? Opo sir, pwede ka dito sa akin. Punta ka lang, apply ka. Kasi kapag CSP ka, Certified Security Professional ka, graduate, pinakamahina nimong posisyon sa security agency. Manager, personnel manager, supply manager, o yung basta managerial ka. Pwede rin maging consultant ka sa isang security agency, provided nga yung consultant kasi depende yun sa security agency kung kukuha siya o hindi. Hindi mandatory yon. Pero yung security officer ka, security manager ka sa admin, security manager ka sa supply, security manager sa human resource, yan ang admin eh, human resource, yan ang pinaka-minus nimo na pinakamababa mong posisyon pagka security agency. So, pwede ka magtrabaho. Si Master Sergeant Abad sa Cebu, nag-apply siya eh, CSP siya eh, graduate. Madali lang, basta CSP. Ang hanapin kasi ngayon sa security, hindi yung ordinaryong security, wala kang mag-college graduate ka, tapos mag-security ka. Pwede, pero ang hanapin kasi pagka sa security matters, CSP ka ba? Graduate? Kibali, yan ang magpatibay sa iyo na pwede ka tanggapin. Ngayon, patuloy tayo. Balik tayo sa usapan natin na mga maliit pang mga anak, yung retirement kasi, hindi makasya pag yan lang ang naging dependent ka doon. Pero mabuti naman kasi wala. Pero, yung sa security kasi, mayroong mga oportunidad dyan. Kaya yung PSIS, hanggang ngayon, nag-recruit sila. Ngayon, malayo sa Manila. Kung nandiyan ka sa Manila, pabor sa'yo. Kung nandito ka sa Cebu, paborin. Mayroong PSIS sa Cebu eh. Nag-open sila dyan. Tapos yung dito na tayo sa magtrabaho abroad. Yung sa abroad kasi,
Pagka retirado ka, ambassador of goodwill ka. So, abroad ka, maghanap ka ng trabaho doon. Madali ka magkahanap. Hanap. Pag security matters, kay ambassador of goodwill ka kasi. Ngayon, para masiguro ka bago ka magpupunta ng sa labas, bata ka pa man. Kasi ganito pala yon, 45 ang edad. Sa retirado, tanggap ka. Pero yung mga 45 ang edad, maging organic ka pa na empleyado sa isang kumpanya. Naranasan ko ito. Pero kung retirado ka na, lampas ka na ng 56, 40, 50 ka na, hindi ka, tanggapin ka pa rin. Pero, hindi ka na organic sa establishmento na yon. Halimbawa, Philip Morris, nag-apply ko sa Philip Morris Kinuha pa rin ako, pero hindi na organic sa Philip Morris. Dadaan ka na ng security agency. So, agency na ang magbayad sa'yo, ang Philip Morris ang magbayad sa agency, ikaw naman na security na agency, doon ka rin kukuha. Hindi kagaya sa maging organic ka sa isang kumpanya, diretso kasi ang sahod. Hindi ka dadaan ng agency. Na intindihan nyo mga kabalyers. Diretso ka. So, malaki ang sahod. Kay diretso ka, sa akin noon, starting ako ng 50,000 ang parang basic pay sa Philip Morris. Ngayon, mayroon kang allowance na 5,000 weekly. 5,000 weekly. Sa'yo yan, pagkain mo yan, mga pamasahe, magrenta ka ng bahay. Sa bagay, pagka maging security officer ka sa isang malaking kumpanya, libre cellphone, libre laptop, libre sasakyan. Totoo yun, libre sasakyan. Ngayon kabalya, balik tayo doon sa ambassador of goodwill. Pag doon ka sa labas, ang payo ko lang sa mga kabalyers na 45 below pang edad na nagretiro, mag-schooling ka muna ng PSIS, Philippine Society for Industrial Security. Bakit? Pag pumunta ka sa abroad, mayroon ring access doon sa Amerika o sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Mayroong access doon, American Society of Industrial Security. Ang counterpart kasi sa Amerika, yung ASIS, yung PIS, yung Philippine Society for Industrial Security. Sa Amerika, American Society for Industrial Security, ASIS. Kaya hindi ka mahirapan papasok doon, provided na kukuha ka muna ng CSP. Maging CSP graduate ka muna para diretsahan ba, malinis. Ngayon, kailangan na mag-schooling ka talaga ng ASIS. Huwag na yung kung mayroon pang mga magre-retiro nga nagplano makuha kasi may schooling tayo 6 months bago mag-retire, bago cut off date. Kukuha ka muna ng CSP. Kukuha ka na ng Certified Security Professional. Dahil hindi ka na mahirapan. Kung mag-abroad ka, lalo na doon, mayroong access doon American Society for Industrial Security. O hindi ka mahirapan. Ambassador of Goodwill ka pa. Lalo. So, in-encourage ko po yung mga nagretiro nga below 45 years old. Mag-abroad kayo. Para kikita kayo ng iba maliban sa yung retirement benefits mo na tatanggap. Kasi yung mga 45 pa ang edad, mga maliliit pa yung mga bata iba nag high school, college pa yun
Ngayon, kung maging dependent ka doon sa retirement benefits mo, lalo na kung master sergeant ka nag-retire, technical ka nag-retire, maliit lang yon, hindi magkasya yung retirement benefits. So, magtrabaho ka. Total, suma total, mayroon ka mang nasa edad ka pa eh. Mag-schooling ka lang sigurado ng CSP. Sigurado, maka-abroad ka. Ang iba lang, hindi lang nag-abroad dahil mapalayo sa asawa, pamilya, mga family-oriented na ba? Di bali. Basta mayroon kang pagpipilian, pangkabuhayan. Yon mga kabaler, tandaan nyo. Mag-schooling mo na ng PSIS, CSP, para makapagtrabaho ka ng maayos rin. Pero yung edad ha, yung limit kasi doon, 45 years old. Ngayon, kung nagretiro ka nga 45, mas maigi yun, mas maganda yun. Yung iba kasi mag-compulsory, hindi na yun. Hindi. Maging ambassador of goodwill ka pa rin, pero wala na. Matanda na si Tarzan eh. Kaya, ito applicable, ini-encourage ko lang yung mga nagretiro nga bata pa. Ngayon,